Pinalagaan ng isang grupo ang giit ng ilang rice trader na lugi na sila dahil sa rice price ceiling. Marami ring retailer ang di pa sumusunod sa limitasyon sa presyo, pero ang mga nagbebenta sa Davao Region, pinagbigyan ubusin muna ang kanilang stock. At yan po ang tinutukan ni Maki Pulido. Ang hinaing ng mga rice retailer, siya ring hinaing ng ilang nakausap naming rice trader at miller o yung mga nagsusupply sa mga tindahan ng bigas. Para makisama sa price cap, nagbenta ng 44 pesos kada kilo ng well-milled ang rice trader na si Malu Tolentino. Pero sa totoo lang daw, 48 pesos ang puhunan dyan, kaya lugi siya ng 4 pesos kada kilo. Mahal pa raw kasi ang palay. Kaya kung kwekwentahin daw, nasa 52,000 pesos ang lugi niya ngayong araw dahil 260 kavans ang binenta niya sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Hindi masabi ni Malu kung masusundan pa ito. Hindi po namin na-promise. Wala po naman kaming kailangan itago Kasi legitimate po kami na negosyante. Ang bentahan kanina, bahagi ng programa ng Department of Trade and Industry na idiretso ang bentahan ng bigas mula trader sa mga mamimili. Hindi papalitan ng DTI ang lugi ng mga trader. Kaya na raw nilang i-offset o bawiin sa benta nila sa ibang klase ng bigas. Pero dahil may mga napakiusapan sila, sisimulan nga raw ng DTI sa susunod na linggo ang Rice on Wheels na magbebenta ng 41 pesos na regular milled at 45 pesos na well milled. Hindi siguro lahat ng inventory nila, pero meron silang maibibigay na inventory. Isa si Nora sa mga pumila. Mataas daw ang konsumo nila dahil may mga alaga silang mga hayop na pamilya na kung kanilang ituring. Yung kinakain namin, yun din po ang kinakain ng mga alaga namin pusa at aso. Hindi naniniwalang bantay bigas na lugi ang mga trader. Ang bentahan daw ng palay ngayon batay sa kanilang monitoring ay nasa 19 pesos kada kilo, kaya 32 pesos lang daw dapat ngayon ang well-milled. Kalakhan sa palay ng ating mga magsasaka ay binibili ng trader at the price dictated by them. Hanggat wala raw regulasyon sa pagbili ng palay, bentahan ng bigas at importasyon nito at nananatiling mababa ang rice production, hindi mareresolba ang rice crisis. Para mapababa yung presyo ng bigas, talagang kailangan mag-subsidize ang gobyerno dun sa pangangailangan ng ating mga magsasaka. Hanggang ngayong araw, bigo pa rin ang ilang rice retailer sa Puerto Princesa City na sundin ang price ceiling sa bigas. Sa Davao Region naman, pinagbigyan ng hiling ng mga rice retailer na ubusin muna ang kasalukuyang stock upang hindi malugi. Bukas, uumpisahan na ng DTI at DSWD ang pamamahagi ng 15,000 pesos subsidy sa mga rice retailers sa 4 na syudad sa Metro Manila, partikular na sa Maynila, San Juan, Quezon City at Caloocan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.